for this? Today we're bound for Japan! We're going to Tokyo to celebrate my niece's 18th birthday in advance. Regalo namin yan sa kanya at unang beses pa lang siya makakarating ng Japan. Today, we took Philippine Airlines flight to Japan at 8 o'clock in the morning that will arrive in Tokyo at 1:30 p.m. There are two food options on this flight pero pinili namin yung boiled egg with beef, sausage, and hash brown kasi kumain na kami sa airport and meron din silang Japanese entree. The following day, we meet up with our relatives and we went to Shibuya Sky. Isa ito sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan kaya sakto talaga na magkakasama ang pamilya para bumisita dito. Mahigpit, dapat daw dun sa may linya tatayo. Elevator. Pasok na, pamilya. The elevator ride from the 14th floor to the top is an exciting experience involving images, 3D sound, and light. So, bawal ang bag, payong, pagkain, solder. So, lalagay dun sa locker. Free naman dito sa taas. Kaya lang kung may maleta ka, hindi pwede. Now, sa first floor ng Shibuya Sky. Init, grabe. Napakainit. 1 o'clock ang aming schedule today. Mga kasama ko. Yan sila. Shibuya Sky. Hello. Hello, guest. Birthday girl! Katanghilian tapat, dapat talaga mag-sunscreen kasi napakainit. This is the middle of June, middle of summer sa Japan, kaya sobrang init. May mga upuan dito kaso ganun din. May konting AC, so malamig dito. Pwedeng umupo. Shibuya Sky is a 229 meters or 751 feet tall observation deck located on 47th floor of Shibuya Scramble Square Tower. The open deck offers a 360 degrees panoramic view of Tokyo. You can also look down on the famous Shibuya Scramble Crossing or gaze out of the Tokyo Sky Tree and Mount Fuji in the distance. Shibuya Scramble Square is connected directly to B6 exit of Shibuya Station. Pasok naman tayo dito sa Sky Gallery. It's an indoor observation deck na matatagpuan sa 46th floor. Pwede ka ditong umupo, may cafe or bar din dito. It's an ideal spot to relax. Dahil mainit sa labas, dito na kami sa loob. Sa mga may fear of heights, katulad ng aming kasama. Yan, pwede siya dito. Oh, yan, napagod na yung isa namin photographer. Photographer slash model. Ano kaya yun, no? Siyempre, hindi naman matatapos ang bawat visit kung walang souvenir. So, ito yung mga souvenir dito sa Shibuya Sky. Hindi rin may panyo, oh. And what is this? Paper fortune. Meron din pa flag. Ah, may pin. May mga popular scents. Ay, may maliliit na shot glass lang. Ang taray, oh. 1,100 yen. Parang bonsai. Bubuksan mo lang siya. Tapos mag-aano ka na ng sarili mong bonsai. Pine tree growing kit. Ganito yung itsura niya. Wow! Nag-grow na siya. Ganyan sila. Meron din siya. Sakura Sweet Tea. After Shibuya Sky, kailangan din ma-experience ang crossing. On our way to Hachiko Statue. It is a popular pedestrian scramble crossing in Shibuya, Tokyo, Japan. Sa crossing na to, lahat ng sasakyan sa bawat lane ay nakahinto at lahat ng tao sa bawat kanto ay tumatawid ng sabay-sabay. Minsan, makakakita ka pa na nagpapapicture sa gitna. Ang daming turista na nagpapapicture kay Hachiko, pero kung gusto mo na wala masyadong tao, pumunta ka sa Agricultural Museum or sa National Museum of Nature and Science. Kukunin namin yung maleta ni Sandy. Re-retrieve na namin to.
Iniwan namin yung maleta ng pamangkin ko dito sa locker located in the nearest metro station of Shibuya Sky dahil hindi nga ito allowed sa observation deck. So ginamit ko yung IC card ko para magbayad, then we used the receipt to claim the bag from the locker. 700? I don't know, 800 I guess. Perfect na yan. Let's go na. We're going to, where are we going? Senji Temple. Sira na yung yup, sira. Oh, no! Ano sinasabi ni Mama, sira? Sayang. On the way to Sensuji Temple, we passed by the shopping street of Nakamise. Ang Nakamise ay isang traditional na pangalan na binigay sa isang shopping street na nasa paligid ng temple or shrine. Although hindi lang ito ang nag-iisang Nakamise sa Japan, ito ay isa sa sinaunang Nakamise at pinakakilala. Opening hours vary by shop. Most shops are open from 10 a.m. to 7 p.m. and some opens as early as 7 a.m. Nakakatuwa, ang daming pwedeng pagpilian at itong pamangkin ko ay nagtitingin-tingin kasi gusto niya pasalubungan yung mga kapatid niya. Ay, ang cute to ng Tokyo. Sa baba. Pagawa ka na lang sa mananahi sa Pilipinas para sa kambal. Ito, may luto-luto. And we're here in Sensuji Temple, also known as Asakusa Kannon Temple. Alam niyo ba na ito ay isang sinaunang Buddhist na templo sa Asakusa at ito ang pinakalumang itinatag na templo ng Tokyo at isa sa pinakamahalaga. In 1945, during World War II, there was a firebombing air raid that happened in Tokyo at isang sa nawasak ang Sensuji Temple. Ngunit ito ay na-rebuild noong 1950s. Kabilang sa mga struktura dito ay ang main hall, 5 palapag na pagoda at malalaking gate. First step, 100 yen. And then, so kami lang namin. Ayun na. Aha. Okay, ano nakalagay? 41. Nakita mo na? 41. Pagka bad luck, bad fortune siya, anong gagawin? If you drew a bad fortune, please tie it to the rack. Parang bad. Oh, bad. So, itali mo na. Perfect ang tie. Parang necktie. Necktie ang pagka-tie. So, do not put your mouth directly in. Noong una may tubig dyan, pero pinatay na nila. Parang merong dyan, fountain. That concludes our short visit in Sensuji Temple, Asakusa. Uwian na guys, pagod na kami, kailangan na magpahinga dahil bukas, it will be a long day for us. Good morning everyone! Today we'll be going to Disney Sea. Ito yung wish niya na mapuntahan dito sa Japan for her 18th birthday. And maaga kami umalis ng bahay around 5:30 a.m. kasi for sure mahaba na ang pila sa entrance ng Disney Sea, just like in Disneyland. Kung past 7 a.m. na kami makarating doon. Convenient talaga pag may IC card na dala na pwede mo din ilagay sa digital wallet mo dahil hindi na kailangan bumili ng separate ticket from the machine to take the Disneyland line. 9 a.m. pa naman magbubukas yung park. At dahil nauna na kami ni Saira, susunod na lang yung asawa ko para makapagdala siya ng quick breakfast for us. Generally, it's not allowed to eat your own meals inside the park. If you bring your own food, pwede mo lang siyang kainin sa picnic area doon sa labas ng park.
and you can return later, but you must complete a re-entering procedure at the exit gates before exiting. Candies, gums, snacks for small children, water bottles, and plastic bottles may be brought into the park. Yan. We're just on time. 6:43. Andito na kami sa Disney Sea. Yan. Nakakuha kaming good spot ni Sai. So hopefully pagpasok namin makuha kami kagad ng access pass. Don't forget to download your Tokyo Disney Resort app before coming. And don't forget to subscribe! First up, Rapunzel Lantern Festival. Ito ay isa sa pinakabagong atraksyon dito sa Fantasy Springs. Kaso, more than 1 kilometer ang layo ng Fantasy Springs from the main entrance ng park, kaya tumakbo kami. Wow! Ang alam ko na lang po. Oh, Rapunzel kami. Grabing init. Pero kahit mabilis lang kami kasi ito kagad yung tinakbo namin. Malayo to dun sa entrance. Ayun na si Rapunzel. Si Maximus. This attraction is a boat ride that takes you through Rapunzel's best day ever, culminating in the famous festival from Tangled. Makikita mo din dito ang daan-daan na nanginginig ng mga parol at umiilaw ito sa paligid habang inaawit ni Rapunzel at Flynn ang kantang I See the Light na naglilikha ng tunay na di malilimutang pagwawakas ng storya. Kaya pila muna namin si Yap. Hindi ko na alam kung nasa na siya. Pero piling ko makapasok na. Papasok na pala! Susuot ko hindi naman para dito to eh. Para talaga to sa Universal Studios. Pero isang beses lang kasi nagamit. So ginamit ko na. Ay gagamitin ni Syra eh. We are here in Peter Pan's Neverland Adventure. Waiting ulit. Hindi pa kasi available yung Frozen. Kaya dito muna kami. Isip ko pa kung pipila na lang kami. Hindi kasi makabili ng access pass. Dito namin nalaman na nasira yung ride. Kumusta ka naman, Sai? Oh, kaya pa? Up next, Sinbad Storybook Voyage! Segway muna kami dito kasi 15 minutes waiting time lang. Ang Sinbad Storybook Voyage ay isang musical boat cruise dark ride. Ito ay inspired sa storyang Sinbad the Sailor. The attraction features the song Compass of Your Heart. Sa orihinal na bersyon noong 2001 ay hindi ito popular na atraksyon because of its scary dark tone and narrated story with no song. It was said to even terrify some guests including younger children. Kaya naman, nire-engineer nila ito for a lighter mood with addition of an animal sidekick and number of changes in the storyline. Gutom ng Inday. So chicken curry na lang daw sa kanya. Yan lang. Hindi na tayo sa lago ni Ariel. Ariel's Playground is a play area located indoor at Mermaid Lagoon. It features props and decorations inspired by the Little Mermaid franchise. Kaya naman, kung may mga toddlers kayo at mga babies, napakagandang lugar na to para mag-relax. At dahil napaka-komportable dito, talagang mag-enjoy ang mga kids. Tina ang kid at heart. Kaya tapos na kaming kumain. So dito muna kami. Kapag naghintay kami sa oras para sa aming ride sa Raging Spirits. Ariel's Playground, Blowfish Balloon Race, yan yun. Ang galing. Umiilaw. Kitchen ba to? Ay hindi. Ito yung sample na train. At sa loob nitong lagoon, meron ding food court. Anong offer nila dito? Pizza, calzone. It's time for Anna and Elsa's Frozen Journey. Ayan na si Elsa papasok. Si Elsa. Electric pa, nakamask. Anna and Elsa's Frozen Journey is another musical boat ride that opened last June 2024. This ride is about 6.5 minutes.
The water ride will follow the story of the first Frozen film, accompanied by well-known songs from the movie. You'll find the lavishly detailed queue. It is an epic scale, from the timing of the sound and the light effects to the robotic movement of the characters. May mga biglang boat drop pa ito. And that makes the journey exciting. Para sa amin, ito ang pinakaunang dapat puntahan pag pumasok sa Fantasy Spring. Totally worth it. Pero kung ayaw niyong tumakbo diretso sa Frozen attraction but you want to skip the line, you can check out the Disney app for a Disney Premier Access Pass. It is a paid access that allows guests to select a designated time to experience eligible attractions with a reduced wait time. It should be around 2,000 yen. But keep in mind that this pass along with other access pass are only available on the app after you have scanned your ticket into the park. Tapos na kami dito sa Frozen. Yung pinila ni Yap ng 2 oras. It's 1 hour 40 minutes daw. But I don't know how far. Anong 1 hour? 2 hours and 2 40 hours daw. 160 minutes Buti yun. na lang pinila niya kami. Kasi nakapunta pa kami sa Simbad ni Sai. Nakapag-ride pa kami doon. Tapos nakakain pa kami. Kakainom. Iihi mo na yung tagapila namin. restroom. Salamat, Tito Yap. It's time to go back to Peter Pan's Neverland Adventure. Dahil nasira ang Peter Pan kanina, nakakuha tuloy kami ng express pass. Kaya hindi na kami pumila. Dito na kami sa mas mabilis. So take 2 kami dito sa Peter Pan. Round 2. Papasok kami sa isang pila kung saan ipinapakita sa hangman tree ang pag-i-istorbo ni Tinkerbell sa mga natutulog na Lost Boys para sabihin dinukot ni Captain Hook ang kapatid ni Wendy na si John. Ito ay isang 3D attraction boat ride na magdadala sa inyo sa isang paglalayag sa mundo ni Peter Pan, kung saan kasama si ng Wendy ay sasagipin nila si John sa kamay ni Captain Hook. Pasok muna kami sa marketplace. Tingin-tingin. Nakikita natin sa mga ibang mga guest dito. Tapos ito din, no? Ang cute, no? May sprayer. Electric pan. Si Baymax. Umiikot ata ito eh. Chocolates. Ay, Bell's Alden na, 840. Ito, yung layo ni Simba. Sino yan? Chan, no? Yung name? Ay, Chan, no? Ang galing nga. Naalala niya pa. Ito yung mga kiniklip sa gilid-gilid, oh. Nalagay sa gilid. Sinong gusto mo dyan? Subukan natin. What's in there? Ay, ang cute. May palang. Ang cute naman ito. Oh, hindi ko man alam para sa iba ng kulay. Cute. Now, pupunta na kami sa... We're going to watch Raging Spirit. Anong watch? Mag-ride. Nag-ride kami. Ay, di ba yun, show? Hindi, ride yun. Tina lang nakakuha tayo ng express pass. Yun. Ayan, ayan. Oo, yun yun. Ayan na? Yeah. Hindi si Tito yan? Wala pa eh. Ito daw yung gusto ni Sai na ride. Ang Raging Spirit ay isang intense na 360 degrees roller coaster loop ride na nagbukas noong July 2005. Dadalhin ka nito sa isang thrilling high-speed ride through the ruins of Asian ceremonial site na sumasalamin sa Incan buildings sa kabundukan ng rehiyon ng Peru. Oh, ultimo popcorn. Mahaba ang pila. Grabe, ang daming lakad. Pagod na kami. Sa lakad pa lang. Ubus na ang time. Doon kami pupunta. Okay. We are on our 6th ride. Diyan kami sasakay. Layo pa ng lakad namin. Makarating lang doon. And we only have a less than an hour to enter using our express pass. So we need to really hurry. Nasa Disney Sea ka pa ba? O nasa San Francisco ka na? Tower of Terror is a thrilling ride with a stimulating elevator adventure loaded with high-speed drops. Mamit na naman kami ng express pass ni Sai.
Bale, pangatlo na tong express pass ngayong araw. Kaya naka-anim kami na ride ngayon. So, sisikapin namin bumili, wala kami bumili. Sisikapin namin pumila pa. So may tour guide na nagsalaysay tungkol sa isang explorer adventurer na si Harrison Hightower III. Then pumasok kami sa office niya para makita at marinig yung huling panayam niya bago daw siya nawala. Right after, diretso na kami paakyat papunta sa elevator ride habang dinadaanan ang mga treasures and artifacts display. Itong elevator na ito ang magdadala sa amin sa penthouse, reliving the possible last moments ni Harrison Hightower III. Ito ay may 20 upuan at equip ito ng 3-point seatbelt. Pasidot na kami. Grabe, drain up kami ng drain up. Susuka. Yun na yun, parang wala pang 5 minutes tapos na. Parang iakit ka niya ng mabilis, tapos idadrop ka rin niya ng mabilis. Kaya hindi na namin nakunan ng video kasi parang mawawala yung excitement ng mga sigaw ng sigaw kanina. Dahil makikita nila yung screen namin eh. Kaya hindi na lang kami nag-video. So, inunan pala kami ng picture. Oh, asan tayo dyan? Ito kami! Dahil malayo ang American waterfront area sa Port Discovery, kung nasaan ang Nemo and Friends Sea Rider, ay nag-tram na lang kami dahil ang layo talaga pag nilakad. Dito naman kami kay Nemo. Siyempre pinipilahan namin yung wala ng pila. Hello! Nemo! Yay! This is a simulator ride. Kaya ini-explain ng cast member kung gaano kahirap mag-explore sa karagatan noon. Kaya daw nag-create ang mga scientists ng submarine na mukhang isda at tinawag nila itong Sea Rider Sheila. Nasa brain tayo ng isda. Ang dami nga makakomodate. Kaya mabilis ang dito. Ang downtime. Tamba. Wala na agad nakapila. Umubos na agad. Ganun kabilis. Dalawang side kasi to. So na-experience namin dito yung whole ride within a shrunken submarine. It has a duration of 14 minutes with a capacity of 122 per vehicle and a height restriction of 90 centimeters or around 2 feet and 11 inches. Basang-basa. Nako. May nakita kaming meet and greet character dito. Lakad-lakad lang kami dito sa park. Naghahanap ng mga pwedeng sakyan na hindi masyadong mahaba. Naghahanap kami ng masarap na popcorn. Marami kasing popcorn dito na iba-ibang flavor. Okay, flounder naman kami. Yung mga mabibilis lang ang ikot, yun na yung mga pinipilahan namin ngayon. Para makarami. Kung gusto nyong mag-roller coaster kasama ang mga kids, pwedeng-pwede kayo dito sa Flounder Flying Coaster. Ito ay part ng Mermaid Lagoon with 8 cars, 2 abreast per row. Meron nga lang tong height restriction na 90 centimeters. Hindi ka mahihilo dito katulad sa Raging Spirit. Okay, maghanap na talaga tayo ng popcorn, no? Masakit ng paa, hindi na kaya, daming lakad. Grabe to accomplishment natin ngayon. Advance happy birthday. Sulit na. Dalawang na yon. Balik na sa Disneyland yon. Dito ako bumili dati ng popcorn na merong matcha. Pero today, iba na yung season. Kaya ngayon, iba naman popcorn nila. Ang popcorn nila ngayon ay garlic scallop butter. So, tikman natin. Yung may scooper chocolate. Arigatou gozaimasu. Okay, first popcorn taken. Let's try. Tikman na daw niya. Yummy! Kumusta? Kakaibal ba lasa? Masarap naman. Diyan ka muna. Masarap. Lasang hipon. Maalat. Alat? Alat. Sobrang alat. Yan. Papatong na tong. Okay. Kumain na galang bakla. Hindi naman.
Cheetos. Very crispy. Very crispy. Talap. Bigyan mo siya dito. Tikim ka. Nakita ko rin to. Siyempre, mahabang pila. Around 6:30, tumungo na kami sa area kung saan mapapanood ang Sea of Dreams show. At marami na kaming nakitang tao na nakaupuan na sa iba't ibang spots around the Mediterranean Harbor. By 7:30, 7:40 p.m. nagsimula na ang palabas. The show schedule is subject to change, kaya naman pag pumunta kayo dito, always check the app on your visit. Here you can enjoy watching characters from Tangled, Peter Pan, Aladdin, Coco, Little Mermaid, Moana, and Frozen. Makikita mo rin dito ang gang ni Mickey Mouse. Meron nga palang mabibiling premiere access para sa show na ito. But for me, hindi din sulit kasi seating reservation sa lapag lang din yon. Meaning hindi ka pwedeng tumayo to get a good shot or raise your camera to angle your shots at first come first serve pagpasok sa access area. There are far more better access around Mediterranean Harbor where you can sit or stand to take shots na hindi ka basta-basta masisita ng staff. Nakatipid ka pa. However, selfie sticks and tripods are not allowed at the park. Few minutes bago matapos ang show, we decided na tumayo na para umexit ng park so that hindi na kami maipit at matagalan sa pagsakay ng train pauwi. We truly enjoyed our Disney Sea trip. Sulit na sulit ang binayaran sa dami ng nasakyan naming rides. Happy si Syra sa kanyang first visit. What a wonderful experience! I hope nag-enjoy din kayo sa pagsama nyo sa amin dito sa Disney Sea. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you in the next one! Abangan nyo ang susunod naming trip ni Syra papunta sa The Making of Harry Potter Studio Tour. Kaya umpisahan nyo nang manood ng Harry Potter ulit para makasunod kayo sa aming pagdiskubre kung paano ginawa ang Harry Potter movies. Let us take you to the memory lane.